ng iyong banal na spirito sa pagtuturo ko. Empower me, lead me, Lord, and speak thy truth to us, Lord, na ang iyong katotohanan ng iyong salita ang magbabago at magtuturo sa amin at magpapakilala muli sa inyo sa buhay na ito. Kaya Panginoon, as we begin our Sunday School, we ask your guidance sa aking mga kapatiran na may kilig ngayon. At ganoon din, paalahanan niyo pong bawat isa na araw na ito ay pagsamba sa inyo. Paalahanan niyo po sila, umatid po ang bawat isa sa unang bahagi ng pagsamba at pangunahan niyo po kami sa aming gawain. Patawarin niyo po kami sa lahat na aming nagawang kasalanan, Panginoon, at kailan po malhati, Panginoon, sa aming Sunday School. Ito lang ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So our Sunday School sa umagang ito, so I will be your temporary teacher muna. Dahil ang ating teacher ay nasa probinsya. So ako muna yung sumalo para hindi tayo tumigil sa ating Sunday School. So we thank God for this time na muli tayo aralin natin ang attributes ng isang attributes muli ng ating Panginoon o ng ating Diyos na palagi nating alam na natin to. There are words na alam natin palagi, sinasabi natin palagi that God is good and all the time. Or God is good all the time, and all the time, God is good. And this is how confident us bilang Kristiyano na alam mo, ang Diyos natin na ating pinagkakatiwalaan, di natin Diyos lang siya eh. Ama natin siya nasa langit, ay mabuting Diyos. At ito yung confident ng bawat Kristiyano. Despite na ang buhay na ito ay maraming pagsubok, we have confidence na we can tell ourselves, God is good all the time. And all the time, God is good. Ito yung nagiging comfort natin, nagiging lakas natin. Despite na nagluluksa ang iba sa atin, iba may sakit, iba is hindi alam anong mangyayari sa hinaharap. May times naman ay kulang siya sa kanyang pangangailangan. Ito yung palagi natin pinaghahawakan. That the goodness of God. This is the title of our Sunday School. So ang iniiwan sa atin dito is that it is not uncommon for those who face pain and hardship in this life to doubt the goodness of God. But the clear message of the Scripture is that God is uniquely good and that He is the measure for everything we call good. Consider together with this wisdom and power, Christians can be assured that God not only desires to reveal His goodness, but is able to accomplish His good plan in the best possible way. Yan. Ang lahat ng nabagay dito sa mundong to, or ang pamantayan na mabuti, ay may kita to sa ating Diyos. Ang pamantayan ng isang mabuting tao ay ang magiging pamantayan niya ay ang Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi mautulot ang kabutihan natin sa kabutihan ng Diyos. Yes, sabi natin nakapag-exercise ng kabutihan tayo. But always remember, hindi standard natin ang sinusunod. But yung pamantayan ng Diyos ang sinusunod ng kabutihan. Ito yung pamantayan. Hindi yung sinabing, makapaggawala ako ng mabuti. O bumalansi lang yung mabuti kong ginagawa sa masama kong ginagawa. Hindi ganon. But ang pamantayan ng mabuti ay yung perfection ng ating Diyos. At kinagandaan dito, hindi niya ipakita ang kanyang kabutihan. Kahit anong mangyari, because He is an immutable God na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, mananatiling mabuti ang ating Diyos. Kahit anong ginagawa natin, kahit paminsan nagkukulang tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon, mabuti ang Diyos. At in times, iba ang focus ng buhay na ito. Linggo-linggo, iba focus natin. Pero mabuti pa rin ang Diyos, hindi tayo pinaparusahan. And that's how beautiful ang ating Panginoon. Ang nangyari lang kasi, sa bilang Kristiyano, nagiging abuso tayo. Alam natin mabuti ang Diyos. But at times,
ay nagiging abusado naman tayo sa buhay na ito. But, huwag niyo makalimutan, kung siya ang pananaw ng ang kanyang pamantayan ay siya ang pamantayan ng kabutihan, tandaan nyo, kung mabuti ang Diyos, there are times na magpagdisiplina siya dahil mabuti nga siyang Diyos eh. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang anak na mamuhay sa kanya sa mali. Kasi nga, mabuti siya. Hindi yung sinabing mabuti ay ibig sabihin kukonsintin ka sa mali. And that's how our study this morning is. So, our study this morning ay mag-aaral tayo ng 3 bagay about the goodness of God. So, our text is on Psalm 145 verse 8 to 17. Sabi rito, in Psalm 145 verse 8 to 17, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power, to make known to the sons of men His mighty acts and the glorious majesty of His kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generation. The Lord upholds all who fall and raises up all who are bowed down. The eyes of all expectantly to you, and you give them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. The Lord is righteous in all His ways and gracious in all His works. Yung pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon ay nakabase ito sa kanyang katuwiran. Kaya napakaganda ng kabutihan ng Diyos eh. And every living things on this world ay nasa under ng kabutihan ng Diyos. They are expectantly na siya mamaya pag-aaralan natin yun yung isasabi doon sa verse kanina. At sinabi rin sa James, in James chapter 1 verse 16 to 18, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruit of His creatures. Yung kinaganda ng ang ating Diyos. Lahat ng magpapala na natanggap natin, mga kapatid, ito'y nagmula sa Diyos na mabuti. And He is the Father of lights. And that's how beautiful na ay naghahawakan ng bawat Kristiyano. So, let's study. Sabi ni Wilmus Brakel, sabi niya sa kanyang quote, the goodness of God is the loveliness, benign character, sweetness, friendliness, kindness, and generosity of God. Goodness is the very essence of God's being, even if there were no creature to whom this could be manifested. Yan. Ganyang kadakila ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. At hindi lang ito sa buhay ng mananampalataya, but sa lahat ng kanyang nilikha. Dahil ang kabutihan ng Diyos, ito yung una natin pag-aaralan. God is good to all creatures. Yan. Kaya sabi ko sa inyo na hindi lang tayo nakakabenepisyo ng kabutihan ng Diyos, but ang lahat ng kanyang nilikha ay nararanasan ang kabutihan ng Diyos. All creature, all living things in this world, or all the you see in this world, ay pinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan. Pagpapakita ng kanyang kabutihan. First thing, number one is God's abundant goodness is preemmates the entire created order. Sabi ng Psalms 136 verse 21, sabi doon, who gives food to all flesh, for His mercy endures forever.
Sabi ng Psalms 149 verse 9, the Lord is good to all. Verse 15 to 16, you give their food in due season and satisfy the desire of every living things. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga pangailangan ng lahat ng mga nilikha dito sa mundo to. Siya ang nagkasatisfy nito, siya ang nagbibigay nito. Ayun yung kinagandaan sa ating Diyos. Kaya nga we can tell that our God na mabuti ay is our Jehovah Jireh. He is our provider. He sustains everything in this world. At hindi lang sa yung kanyang kabutihan ay naranasan din to ng lahat ng mga animal kingdom, o buong animal kingdom experience the goodness of God. Sabi ito, God's goodness extend even to the animal kingdom. Ang sabi ng Matthew 6:26, alam na iba yan, before the Matthew 6:33. Ang sabi dito, that yung ravens ay hindi niya ginugutom, o yung mga ibon sa parang ay hindi na ginugutom kahit hindi ito nagtatrabaho. In Job, sabi ito, who provides food for the raven when is young, cry out to God and wonder about the lack of food. So, ibig sabihin, ang lahat ng hayop, ang lahat ng nandito sa mundo to, ang Diyos ang nag-sustain nito. Even kung mga puno na yan, kung bakit ganyang kataas yan, ang Diyos nag-sustain yan. Bakit ganyang kalaki yan? Kaya ang lahat ng nilikha ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Kung bakit ang araw ay palaging itong sumisikat, dahil ito sa kabutihan ng Diyos. Kung bakit humihinga pa rin tayo ngayon, dahil ito sa kabutihan ng Diyos. Kaya may hangin. Everything, God is all provided and sustained everything in this world. Kung bakit ang mga bituin, nung nakikita nyo, bakit iba hindi bumabagsak pa? Because ito sa ating Diyos na mabuti. All creatures in this world will show the goodness of God. So ano application matutunan natin dito? The application is God's goodness is experienced by all His creation, the animals, the unbelievers, and especially His children. When everyone benefits from His goodness, the gift of salvation belongs to His children alone. Yan. Kapatid, ang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos is hindi lang ito, naranasan lahat ng nilikha, lahat ng kabutihan ng Diyos, but hindi ito magdadala sa kanila sa kaligtasan. But ang kaligtasan lamang ay bilong ito sa kanyang mga anak. So, because God is good all the time, we can trust that He will provide for us according to His perfect will. We will never doubt His goodness, for all creation shows the greatness of His goodness. Yan. Kapatid, ang magpapakita nito na ang Diyos nag-provide ng lahat ng bagay sa mundo to, itong tinuturo niyan. Hindi ka gugutumin ng Diyos, kundi siya ang mag-provide ng iyong mga pangailangan. Kung ibon nga, pinapakain niya, paano pa kaya ikaw bilang anak niya? Gugutumin ka ba ng Diyos? There are times kasi, ang ginugusto natin, ang ibibigay ng Diyos, yung gusto natin, hindi yung pangailangan natin. Ayun nagiging maling pananaw natin. Kaya sabi, every good things comes from above, mula sa Diyos, sabi sa James. But ito yung isa kabubuti mo, hindi yung kakasama mo, o araw-araw ka bigyan ng baboy ng Diyos, na lagi mong kakain yan. Di sakit habol mo. Parang ako lang yan eh, bumili kami ni Ate Banji, puro taba. Aba, naranasan ko yung parang gabi ko hindi na uulit at puro taba kainin ko. Kung ikay pinrovide ng Diyos na tuyo ang ulam mo, then mabuti ang Diyos dahil pinagkaloob niya kay ikaw ng pagkain. Nararapat sa iyan. Hindi nagkamali ang Diyos. Kung ulam mo palagi, kangkong palagi, di mabuti yan. Gusto niya maging healthy ka. Di ba? Kaya kung idadoubt ang Diyos na hindi mabuti ang Diyos na hindi ka pinagkakalob ng iyong mga pangailangan. Dahil
Mabuti ang Diyos at ang gagawin niya sa iyo ay ikabubuti mo, hindi ikasama mo. So next, ituturo sa atin ngayon. Yan, ito pa. Hindi lang sa buong nilikha o lahat ng creature sa mundo to ang mabuti ang Diyos, but also to the unbelievers. Sabi, God is good to unbelievers. Ito yung pinaghahawakan natin din na it is called common grace. Tawag natin common grace yan. Na hindi lang mga anak niya ang naranasan ng kabutihan ng Diyos, but also yung kanyang mga kaaway o kanyang mga hindi nananampalataya sa kanya ay naranasan ng kabutihan ng Diyos. O sabi to, God extends to all people what is called common grace. His general goodness which is not redemptive. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 45, that you may be sons of your Father in heavens, for He makes His sun rises on the evil and on the good. Hindi lang sa mga Kristiyano lang sumisikat ng araw, but also sa mga unbeliever. They enjoy the benefits of God. But hindi ito magdadala sa kanila sa kaligtasan. Tandaan nyo, mabuti ang Diyos. So bakit mabuti ang Diyos? Ba't may pupunta sa impyerno? Kapatid, mabuti ang Diyos at ipapakita niyang kabutihan. Kung may pupunta sa impyerno, dahil ito sa kabutihan ng Diyos, dahil siya ang standard ng kabutihan. Hindi niya iaalaw ang kasalanan sa langit. Dahil siya ang pamantayan ng kabutihan. Hindi yung pamantayan natin, akala natin na papantay lang natin yung minsan masama ako, gagawa ko ng masama, kinabukasan gagawa ko mabuti para pantay. Hindi ganun. Ba't ang pamantayan ng Diyos ng kabutihan, ng pamumuhay ng mabuti ay perfection. Walang pintas. And that's how beautiful yung kabutihan ng Diyos. Hindi lang naranasan to ng mga hindi lang ito naranasan ng kanyang mga anak, but also ng mga maasama. Kapatid, ganoon din naman tayo sa estado natin dati. Before tayo maligtas ng Panginoon, bago tayo maligtas, kaaway din tayo ng Diyos. Mapalad tayo, ligtas tayo ng Panginoon. Next, unbelievers are allowed to marry, have children, and work, advance in their careers, and etc. Yan. Hindi lang yung hindi may kinakasal, may pamilya, may anak. Hindi lang sa buhay ng mga mananampalataya yan. But also sa mga unbeliever din, naranasan din nila yung pagpapala ng may kasal, may anak, may trabaho sila, may yumayaman sila, yun, yung sabi natin. Yan, maraming bagay na lahat ng pagpapala. Hindi tayo nakakarinig. Good morning po, nakamute po. Sorry, hindi ko alam sino nagko-control ng laptop. May nag-mute sa akin. Okay, sorry sa mga nasa online. May nag-mute pala. So, yun. Magkamayinggit sa mga unbeliever dahil ang kailang prosper is just a temporary lang. So, anong application ituturo sa atin ngayon sa umagang ito? Next, sorry. Nasa ibang ko. Ay, so, oops. Yan. So, application. Ito yung application ngayon. As God shows goodness to unbelievers, it reminds us that we should also show goodness to those who don't treat us well, even to our enemies. God was good to us when we are all His enemies. Before we became His children, in the same way we must show goodness not only to those who are kind to us, but also to those who hurt us, so that they may be led
to put their faith in Christ as their Savior. Mga kapatid, dito nire-reveal ng Diyos kung sino siya. Kahit sa unbeliever, mabuti siya. How much more tayo bilang anak niya? Dapat sa atin din nanggagaling na ikaw ay mabuti pa rin sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos at especially sa mga taong nanakit sa iyo. Kung ang Diyos nga, nagpapakita pa na mabuti kahit hindi siya kinikilala. Sinasaulo, nilalapastangan ang pangalan ng Diyos pero pinapakita niya pa rin na mabuti. Kasi yun yung magiging sa atin, paalala ngayon, application ngayon sa atin. Kung ang Diyos mabuti sa mga lapastangan ng mga tao, kahit sinisiraan ang kanyang pangalan ng Diyos, mabuti pa rin siya. How much more to us? Ikaw at ako nakatanggap ng biyaya ng Diyos na hindi natin kaya ipakita ang mabuti sa taong masama o nakasakit sa atin. Ito yung prinsipyo tinuturo sa atin dito ng mga verse na to. Ito kasi palagi ko pinag-aawaan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yung sabi dito, pag sinasa niyo Romans chapter 12, wag kayong magigante. But sa lahat ng taong gumagawa ng masama sa inyo, gawan niyo na mabuti. Because alam ng Diyos ang kanyang gagawin. He is the God of vengeance pa rin. Tandaan niyo, matuwid ang Diyos pa rin. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Bakit ang Diyos pa rin, mabuti pa rin sa mga taong masama? Sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Bakit ganoon? Ang purpose ng Diyos ay to lead them to repent. To lead them na makilala siya bilang Diyos nilang tagapagligtas. Even though, talaga, dahil sa blindness ng tao, hindi ito nakikita. Mas pinili pa ng tao pa rin ang kasamaan. And last, sabi ng Luke chapter 6, verse 32 to 33, but if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good in you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Yan. Kung gagawa lang tayo mabuti sa taong gumawa ng mabuti sa atin, ganun din ginagawa ng ng PCSO. Kawang gawa. Ano pinagkaiba natin sa mga makasalanang tao kung tayo, ganun din ang pananaw natin? Kapatid, iba na ang buhay natin ngayon. For we are His workmanship created for good works. At ito yung kabutihan na gagawin mo sa harapan ng Diyos. When Christ ay pinako sa cross, He Himself, mula nung binubugbog siya, tinetem siya or lahat ng insulto, insulto, naranasan niya. But in His mind, ang pinagpipray niya, Lord, patawarin niyo sila. Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kailang ginagawa. And that's our standard of our goodness din, ang pagpapakita na mabuti sa mga hindi nanampalataya. Next. And last pala, sorry. Ito yung last. Maiksi lang yung lesson natin ngayon. And last, God is good to His children. Yan yung paborito natin. Tayo naman bilang anak niya. Hindi lang sa nilikha siya mabuti, sa mga unbeliever, but especially ang nakakaranas talaga ng lahat ng pagpapala ng kabutihan ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Yan. Yan yung mga pagpapala natin. Sabi ito, there are general aspects of God's goodness to His children. Ano yung mga general aspects naman yun? Sabi dito. Sabi ito, the goodness of God's lavish
on His children is not always in the form of material abundance, but any abundance does come from Him. Ibig sabihin nito, ano yung mga mabuting mga natin sa Diyos? Yung pag-iingat ng Diyos. General aspect yun. Ano pa ba? At anong mangyari pag namatay ka, uuwi ka sa langit? It is the goodness of God. Secure ka sa buhay na ito na anumang oras na kunin ka ng Panginoon, uuwi ka sa kaharian ng Diyos. General yan, hindi lang yan sa pag-provide ng kanyang hindi lang yan sa pag-provide ng mga pangailangan ng kanyang mga anak. But also, is all the abundance ng pagpapala ng kaligtasan ng Panginoon. Yan, kaligtasan natin. Napawalang sala ka dahil ito sa kabutihan ng Diyos. From the past, present, and future na gagawin mong kasalanan, pinatawad ka ng Diyos dahil sa kabutihan niya. And that's how beautiful yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito yung privilege mo. Kasama palagi ang Diyos dahil sa kabutihan niya. Kaya ni minsan, hindi maranasan ng kanyang mga anak ang kabutihan ng Diyos. Kaya buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng pagpapala. Dahil ang Diyos na kanyang Ama ay mabuti. Next is God delights in meeting the needs of His children. Matthew 7:7. Sabi ito, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Kapatid, ang puprovide ng mga pangailangan mo ay nagagalak ang Panginoon i-provide to sa kanyang mga anak. Tandaan nyo iba yung gusto mo sa pangailangan. Yes, may magkakataon yung gusto mo mangyayari dahil ito sa kanyang kalooban. And kalooban niya ibigay sa'yo. Always remember that. Yung kabutihan ng Diyos nakabase to sa kanyang kalooban pa rin, ha? Baka isipin nyo, ay, hindi mabuti ang Diyos, di ako binigyan ng bagong cellphone. Ay, walang mabuti ang Diyos, ba't di pa ako nagkakaroon ng sakyan? It's not always be yung gusto natin ang mangyari, but yung layunit, hangarin ng Panginoon ang mangyayari sa iyong buhay. Sa pag-provide ng pag-provide ng mga pangailangan natin. Always remember that. Sabi ito, everything good ultimately comes from God. James 1:17. Every good gift, every perfect gift from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no shadow of turning. Ang lahat ng mapapala ng isang Kristiyano ay nagbumula sa Diyos. At hindi ka rito dadalhin na magkasala sa Diyos. Kaya always remember that. Tandaan yan mamaya pinagpala ka ng trabaho pero nilalayo ka nito sa Diyos. Baka hindi mula sa Diyos yan. Tandaan nyo, ang bawat pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka tuturuan nito magkasala. Hindi ka tuturuan nito lumayo sa Diyos. Ayun yung palaging prinsipyo na tutunan ko. Even your relationship, galing sa pagpapala ng Diyos yan. Pero kung pagtuturuan ka na ng relationship mo yan, ilayo sa Diyos, then there's something wrong. Baka hindi mula sa Diyos yan. Everything good gives from above ay dadaling ka nito para pagtibayin, paglalimin ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ka tuturuan ng Diyos na magkasala. Always remember that. Kagaya last time, God is all-powerful. Lahat kaya niyang gawin, pero lang, turuan ng kanyang mga anak na magkasala sa Kanya. Next. Ito na. Ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak ay there are specific aspect of God's goodness toward His children. Ito na. God is good in His plans for believers.
Even trials are used to conform believers to the image of Christ. In Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Yan. Kapatid, yan sabi ko sa kanina, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpakita ng kabutihan ng Diyos, hindi lang sa mga bagay na maganda sa ating pananaw. But also, kung ang pagsubok din ay nagmumula rin to sa Diyos dahil ito ay mabuti para sa atin. Maraming pagsubok nangyari sa buhay natin ngayon, taon na to. May namatayan. Before lang magbalik tayo na face to face, ang dami. Nagkamatay ang mga kapatiran natin. Iba naman nagkasakit. But in everything na inalaw ng Panginoon yan dahil mabuti siya. Dahil may layunit, hangarin siya para sa inyo. Di para sa kasama mo, but ikabubuti mo. In Jeremiah chapter 29 verse 11, basahin ko sa inyo. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito, paborito din natin itong hawakan. Ano tayo sa Jeremiah? Jeremiah 29 verse 11. Sabi dito, in verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. Ito yung pangungusap ng Diyos sa mga Israelites. Ito'y pangako ng Panginoon sa Israelites. Yes, they are under captivity ng Babylonian. The time na to is captive sila. But ang pabi ng Panginoon sa kanila, pag binasa niyo yung buong chapter 29, gawin niyo pa rin na mabuti. Kung saan kayo nilagay ng Panginoon, kung nasa Babylonian Empire kayo, gawin niyo yung ikabubuti kung anong sambayan kayo nilagay. Huwag kayo maging rebelde, in short na lang. Gawin niyo yung tama. Dahil ang pangako ko, after 70 years, papalayain ko kayo. Yes, there are times na inaalaw ang Panginoon ng pagsubok sa buhay na ito. Masakit man, kailangan mo maranasan ito. Dahil may purpose ang Panginoon para lumago ka. Pagtibayin ka. Babalik tayo sa susunod na pinag-aaral natin. God is good toward believers with respect to His providence. And sabi dito, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to know who are called according to His purpose. Pag binasa niyo susunod na verse, ang purpose kung bakit naranasan natin ang pagsubok, lahat ng mga challenges, dahil kaya mabuti ito sa atin, para baguhin ka sa wangis ng kanyang anak. Ang purpose kung bakit ka kailangang dumanas ng pagsubok, gusto niya makita ang kanyang mga anak nasa wangis ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Matakot ka kapatid pag wala kang challenges sa buhay na ito. Maging magalak ka kung naranasan mo ang mga pagsubok ng buhay na ito dahil gusto ka ng Diyos na lumago, pagtibayin at gamitin ng Panginoon. And that's how beautiful na pangako ng Panginoon sa buhay Kristiyano natin. Walang pinangako ng Diyos na ikaw ay mananampalataya, yayaman ka. Abundant ang buhay na ito. No. Kung kailang Kristiyano ka, pinapangako ko sa inyo, even ako ranas na ranas ko yan, lulugdugin ka ng pagsubok ng buhay na ito. Dahil ito sa kabuti natin na gusto kanyang pagtibayin at dalhin sa wangis ng kanyang anak. Ang perfection ng pagiging wangis ng kanyang anak, pag nandun na tayo sa kanyang kaharian. And last, hindi pa to last, sorry.
There are specific aspect of God's goodness toward His children. Ano yung mga specific aspect na yon? Sabi ito, God is good in His protection of believers. In Nahum 1:7, the Lord is good and the stronghold on the day of troubles, and He knows those who trust in Him. Mabuti ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa inyo. Yan. Kahit anong pagsubok ng buhay na to, nandiyan ang pag-iingat ng Diyos dahil mabuti siya. Kaya ang kalungan ng bawat Kristiyano, pag may pagsubok, ang takbuhan ay hindi Bombay, hindi kapatiran, kundi ang Diyos na nag-iingat sa atin. Doon mahanap ng silong, hindi sa mga bagay na sa mundo to. Ang kalungan ng bawat Kristiyano ay nagmumula sa ating Diyos na mabuti sa gitna ng pagsubok. Sabi dito, sabi ni John MacArthur, God doesn't promise the absence of storm, but He does promise His presence and protection through them. Sabi naman ni Matthew Henry, the Lord keep His people safe, not always by removing danger, but by giving strength to endure it. Yan yung kinagandahan. There are times na bumabagyo, in times na pinapakalma to ng Diyos. But there are times na pinapalaw pa rin ng Panginoon ang bagyo ng buhay na to, but ang kanyang mga anak ay nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay na ito. Ganong kabuti ang Diyos. Siya ang patuloy magpoprotekta sa iyo. Siya pa rin ang Diyos magbibigay sa iyo ng tagumpay sa bawat pagsubok. Next is, God is good in His patience toward believers. Yan. Mabuti pa rin ang Diyos. Mahaba ang kanyang pasensya. Kasi kung tayo ang Diyos, in times darating tayo late or mga bagay ng pagkakataon na hindi tayo magkisimba, may marami tayong dahilan. Baka na pinalamo na natin sa ano yan, sa lupa. Ganun yung pag nabasa yung Old Testament, ganun katindi yung yung kabanalan ng Diyos. Pag may maling ginawa ka sa harapan ng Diyos, lalamunin ka ng lupa. Ba't ngayon kasi nasa biyaya na tayo? Ba't buti lang, mabuti ang Diyos, mahaba ang kanyang pasensya. But always remember, matuwid pa rin ang Diyos. Makakatanggap ka pa rin ng disiplina. In times, di mo naranasan ngayon disiplina ng Diyos. But there are times na ipapakita ng Diyos na matuwid siya at mabuti siya. Itutuwid ka niya. Gusto lang niya, bumalik ka sa Kanya. Paano pag makulit? Ayun, papakita ng Diyos kung sino siya. Ibabalik ka niya. But sa masakit na paraan. Malay kong sinasabi pag may nag-uusap nila ng mga pastor o nila Pastor Gary. Magungintayin na ang Diyos papaligin ka sa masakit na paraan. Okay na, bumalik ka habang di mo pa nananasan yung disiplina ng Panginoon. Pero pag bumalik ka, pinabalik ka ng Panginoon sa masakit na paraan, wag naman sa ganun. Kasi talagang masakit yun. Iiyak ka talaga. Pero babalik ka. Kaya habang may pagkakataon na pinapakita niya yung pasensya niya sa atin, balik sa Panginoon. Hindi magbabago yan. God is good in His forgiveness toward believers. Yan. Kahit anong pagkukulang, pagkakamali natin, pinapatawad tayo ng Diyos. Sabi nga, inamatay sa krus si Kristo, our past, present, and future sin ay pinatawad na ng ating Diyos. Kaya walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. And next, and last, believers should never doubt God's goodness. Getting believers to doubt God's goodness is one of Satan's greatest ploys. Sabi ni Dr. Lawson, faith flourishes when we rest in God's goodness. Doubt grows when we question it. Yan. Alam nyo, kung bakit natin kine-question ang kabutihan ng Diyos ay hindi ito nagbumula sa Diyos. But ito yung nagmumula sa kaaway. When Satan tempted Eve, nilinlang niya si Eve. Kinestyon niya yung kabutihan ng Diyos doon.
Totoo ba, mamamatay ako pag kinain ko yung prutas na to? And that's how Satan ginagawa sa buhay ng Kristiyano. To make you doubt sa kabutihan ng Diyos. To make you doubt sa mga pangako ng Diyos. Kaya doubtness sa Panginoon ay hindi ito nagmumula sa Diyos, but nagmumula to kay Satan. Kaya, ang tinuturo sa atin dito na application, as children of God, every day, we live is filled with blessings because God is good. There may be times when things seems bad from our own perspective, but God's goodness never changes. What is truly good for us is defined by who God is. Kung ano yung mabuti, para sa atin, ito yung nakadefine kung sino ang Diyos. Not by what we see or feel, even to the end of our days, God will continue to show His goodness to His children until we are with Him forever. So never doubt His goodness. Let your faith shine, and through every situation, for God is good all the time, and all the time, God is good. Kapatid, ito lang tinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon, nalaman mo, mabuti ang Diyos. At palaging mabuti ang Diyos, hindi magbabago yun. Ang tinuturo lang dito is matutunan mo magtiwala sa Diyos. Matutunan natin na hindi mag-doubt sa ating Diyos. Sa anumang pagsubok ng buhay ito, sa anumang sakit ng natin naranasan, wag nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Dahil manatili ang kabutihan ng Diyos ay paparanas niya sa kanyang mga anak. At ito yung ating pinaghahawakan. And that's how beautiful ang buhay ng Kristiyano. Kaya nga sabi ng kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yes, masayang tunay. Dahil mabuti ang Diyos. That's all. So wala po tayong tanong. May bayad reaction, may take away lesson, may laba? Naorsa ba? Uy, mag-attend na pala. Wala ba? Okay, so kung wala na pong tanong, wala pong so tayo po ay magwakas sa panalangin at ipasa rin po natin ang ating offering. Sige, let's pray. Father God, nagpapasalamat po ako na ang umagang ito ay pagpapakita muli ng iyong kabutihan at pagpapakilala muli sa amin, Panginoon. Lord, we know that you are good. But there are times, Lord, na naranasan namin na questionin ang kabutihan nyo. Dahil sa mga pagsubok ng buhay na to, and even Satan make us doubt, Lord, iyong kabutihan. But Lord, as you reveal yourself, na ang kabutihan nyo ay naranasan din ng lahat ng iyong nilikha, ganoon din ng mga masamang tao, ay dito na yung maalala, Panginoon, at mapakita nyo sa amin, Lord, na hindi kayo magbabago at mabuti kayong Diyos. O Lord, salamat po na ang lahat ng mga pagpapalang na naranasan namin sa buhay na ito ay nagmumula sa inyo. Kaya Lord, sa inyo ang kapurihan at pagsamba namin sa umagang ito dahil sa anumang araw o anumang oras na dumaraan, hindi namin mga question ang kabutihan nyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po at muli sa aming pagsamba muli, tanggapin nyo ang aming mga offering muli sa umagang ito as our worship ngayon sa umagang ito is our giving, Panginoon. We thank you, Lord, for